Boss Gu. Sir, may kailangan po ba kayo? Ikaw, Tatay na gago, bakit siya nandito? hindi mo ako naalala. Hindi ba't unang beses nating magkita? Baka nagkakamali ako ng tao. Ano ng pangalan mo? Nyuk Xiaohua. Ang lakas mo, kaya mong buhatin ang isang kotse. Yun nga. Likas lang na malakas. Malakas. Xiaohua, tingnan mo ng mabuti. Talagang hindi mo ako naalala. Talagang hindi ko naalala. Normal na babae, paano makakabuhat ng kotse? Mag-isip ako ng paraan. Panatilihin siya sa tabi ko, alamin kung siya nga ang babae noon. Kung siya nga, Xiaohua. Sabi mo likas kang malakas, bagay ka maging bodyguard. Ayaw ko. 100 ni sahod kada buwan. Bakit ayaw mo pa rin? Pwede kang lumaban sa masasama at kumita pa. Pigilan ang pagbagsak ng templo. Gusto ko. Bukas ng umaga alas negatibo 1-0, puntahan ang harap ng Dew Corporation. Walang problema, boss. Tara na diyan pa-upaw. Treat kayo ni mama ng masarap. Yihi. Pow pow, nakita kayo na asay papa na yan. Shu, young tao kanay na asay papa, pero ito? Wag mong sasabihin kay mama, bakit? Kasi si papa ay isang tarantado, nakita ko. Siya at ibang tita, nagyakapan. Kuya, nakita mo bang maayos paano kung tayo? Ang nagkakamali kay papa, hindi pa alam ni mama. Bumaba tayo para hanapin si papa, observe muna tayo. Bago sabihin kay mama. Diyan pa-upaw. Anong pinag-usapan niyo, tara na? Coming NA mama. Boss Gu, sa listahan ng hotel 5 years ago. Wala tal agang Nyuk Xiaohua. Sabihin mo. Baka nung panahon na yon, hindi yun ang pangalan niya. Malamang. Boss Gu, hindi ba nakita na? Yung babae 5 years ago, bakit kailangan pang imbestigahan? Pakiramdam ko. Ang pagdating ni Shenyao ay sobrang biglaan. Imbestigahan mo si Nyuk Xiaohua. Ang anak niya ay 5 years old din. Hindi. Talagang anak ko. Oo. Ang lakas ng loob mong mang-ispya. Sino ka? Baka kasuhan kita in Gilibe. Ang lakas ng loob mong mang-ispya sa akin. Wala. May ebidensya sa video. Pasensya na, hindi ko alam na ganun kalala ang phone mo. Ang phone ko na 72 months installment, hindi pa tapos bayaran. Ibalik mo ang litreto sa phone ko. Mang-ispya ka pa may ganang magalit. Nak. Tarantadong babae, gusto mong mamatay. Si Wugang daw, madalas mang ispya sa ilalim ng palda. Gayon lang nahuli. Dalhin mo si Wugang sa pulis. Tapos bigyan si Nyuk Xiaohua ng parangal sa katapangan, bonus na 50 eh. Si Susubukan mo pa ba ulit? Nyuk Xiaohua. Boss Gu. Okay ka lang? Secretary Lin. Ano ba yung kamay ko? Kamay. Tutulungan kitang ayusin to. Ito yung nabali. Ay naku, parang mali ang pagkakaayos. Bilis Secretary Lin, dalhin mo ako sa ospital. Huwag kang lalapit. Nabali na rin ang binti. Ito, Nyuk Xiaohua, dahan-dahan lang. tawagan mo ang ambulansya, alam kong hindi nasaktan ang liig mo. Bakit mo pa isinusuot to? Huwag kang lalapit ha. Boss Gu, hindi ko talaga sinasadya, hindi ko alam. Ikaw pala yung nasa likod. O kaya, masahehan kita. Huwag na. Buti na lang barilang ito sa susunod. Baka buong katawan mo na ang mailagay sa kahon, 3 kilo na lang ang maiuwi. Se, okay ka lang? Mabuti nandyan ka.
Paano ka napunta sa ganito? Sino ang may gawa nito? Ako. Zino KBA? Siya si Nuke Xiaohua. Personal kong bodyguard. Bodyguard? Tamang-tama, pareho kayong malakas. Subukan ninyong dalawa kung sino ang mas malakas. Wag na lang siguro. Tignan mo naman ito. Huwag kang mag-alala, kasing lakas ni Shen Yao. Hindi pa pahuli sa'yo. Ayaw niyang sumabak kasi peke din ang lakas niya. Baka natatakot ka na? Kung lalaban, dapat malakihan. Ano ba to? Wag na lang, baka kung ano pa ang mangyari. 1,000,000. Premyo sa paligsahan, 1,000,000. Talaga? Sige, sasali ako. Probinsyana. Secretary Lin, mag-organisa tayo ng weightlifting competition. Anyayahan natin ang lahat ng kilalang judges sa weightlifting. Si. Gu, pa sa kompetisyon na ito, dinala ko ang pinakamagaling kong estudyante. Kaya niyang buhatin ang 200 kilo na bato ng mag-isa. Ano yan? Ang estudyante ko, kaya niyang kumain ng 100 piraso na mantika sa isang kainan. Walang sinuman sa inyo ang makakatalo sa estudyante ko. Siya ang 3 bises na kampiyon sa pagbubuhat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ipinadala ko ang aking bodyguard at excited din ako. Sa resulta ng kompetisyong ito, Gu, magkakaroon pa ba tayo in another weightlifting competition? Hindi pa masyadong magastos? basta't malaman lang natin ang kanilang tunay na pagkatao. Iyan ang pinakamahalaga. Magsisimula na ang weightlifting competition. Maghanda ang lahat ng kalahok. Mga probinsyanong walang alam, pera ang nagpapaikot sa mundo. Mainte ka lang, matatalo ka rin. May langaw ba? Bakit ang ingay? Ang kompetisyon ay nahahati sa 3 round, 2 panalo para maging kampiyon. Ang premyo ay 1,000,000. Unang round, ang makakapagbuhat ng 200 kilo na barbell. Nang higit sa 10 segundo ang mananalo. Ngayon. Unang kalahok sa entablado. Ha ha ha. Mukhang hindi naman ganoon kagaling ang estudyante mo. Pangalawang kalahok sa entablado. Ay, konti na lang. Pangatlong kalahok sa entablado. Kapit lang. Ay, Sayang ang pangatlong kalahok. Ngayon, ating tanggapin ang nakaraang kampiyon ng weightlifting competition. Si MS Shen Yao, na noong nakaraang kompetisyon ay nagwagi sa pagbubuhat ng 200 kilo na sako. Abangan natin ang kanyang performance ngayon. Ano? To? Pinapalitan na nga ng hollow ang barbell. Bakit mabigat pa rin? magaling talaga si MS, Shen, noon piaman. Nabalitaan ko na kaya niyang buhatin ang 4 na sako. Hindi ako naniwala noon. Gu ZMS, Shen. Talagang malakas. 5 taon na ang nakalipas, kayang-kaya niyang buhatin ang 200 kilo na sako. Bakit ngayon parang hirap na hirap siya? Congratulations, Engineer. Ang unang nagtagumpay sa challenge. Ngayon. Abangan natin ang performance ni Nuke Xiaohua. Kalokohan, 2. Weightlifting competition ito. Paano naging? Kalahok ang isang petayte na babae. Baka hindi pa sa 1,000,000 na ito. Pilit na sumasali lang. Baka mamaya, tatakbo na lang ng nakatalikod. Kung kaya niyang buhatin yan, maghuhugas ako ng ulo ng patiwari. Burugaw. Siya ang bodyguard ko, may mga salita na mas mabuting pagkatapos ng laban na lang sabihin. Anong tako? Hindi ako naniniwalang kaya niyang buhatin yan. Bakit ang dulas ng magkabilang dulo ng barbell na ito? Di nga mahawakan. Umalis ka na lang sa entablado. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Bumaba ka na. Nuke Xiaohua, kung kaya mong buhatin yan. 3 bises akong tatahol at bibigyan pa kita ng 5,000,000. Paano? Wow! Paano ito nangyari?
Gachings, Son Mo. Nahukay ang henyong ito sa pagbubuhat? Hindi pa ako nakakita ng taong kayang buhatin ng isang kamay ang 200 kilo. Imposible, tiyak na may dayaan siya. Paano mo nasabi na tiyak na may dayaan siya? Kahit ang mga profesional na weightlifter, di kaya gumamit ng isang kamay lang. Siya, isang kamay lang ang ginamit. Gochings, kung malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Pwede kang magpatawag ng tagasuri, pero kung walang problema sa pagsusuri, yung 3 tilaok mo. At 5 milyon, huwag mong kalimutan. Tiyak na niloloko lang niya ako para patawarin ko siya. Siege, walang problema. Mga guro, kayo na po. Totoong 200 kilo. Imposible, tu. Paano ito nangyari? Kung di ka naniniwala, pwede kong subukan ulit para sa'yo. Imposible, tu. Henyo, tunay na henyo. Ang galing talaga. Siya Hua, ang galing mo talaga. Talagang kayang-kaya mong magbigay ng sorpresa sa akin. Ikaw na ang magpapakita. Guchengtse. Tanggapin ang pagkatalo. Ah, Ang ganda ng tilaok mo, ibigay mo na sa akin. Akin na iyan. Niuxia Uva, hintayin Montag ako. Gagantihan kita sa lahat ng ito. Ngayon ay papasok na tayo sa ikalawang round ng sabong. 3 minuto, ang sinumang mananatili sa entablado hanggang dulo ay siyang magiging kampiyon. Magsimula na ang laban. Niu Xiaohua, tingnan natin kung paano mo ito tatakasan. Ayoko na, uwi na ako kay mama. Bosku, ito si mission. Bakit puro takbo lang ang ginagawa mo? Tapos na ang oras. Congratulations sa inyong dalawa, nanatili kayo sa paligsahan. Swerte mo. Ang nagwagi sa laban na ito ay si Niu Xiaohua. Ano? Ang paligsahan sa pagbubuhat ay tungkol sa lakas, pero puro pag-iwas ang ginagawa mo. Para manalo. Bakit? Alam mo ba na ang lakas mo ay hindi kaya kay Niu Xiaohua? Atse, pagod lang ako NG konti. Eh di labanan mo ulit si Niu Xiaohua. Kaya mo ba? O kaya naman, yung lakas mo ay peke lang pala simulat sa pool. Shengtse. Paano ako magluloko sa'yo? Kung nagluloko ka o hindi, alam mo yan sa sarili mo. Niu Xiaohua. Isipin mo, 5 taon na ang nakalipas, nasa Jinji Hotel ka ba? At nakasagip ng isang lalaki. Isipin mo, 5 taon na ang nakalipas, nasa Jinji Hotel ka ba? At nakasagip ng isang lalaki. Hala hindi. Sa Kwanji Hotel ako pumunta.
Atse, ano ba sinasabi mo, Jack? Hindi ba ako yung nagligtas sa'yo 5 taon na ang nakalilipas? Hindi ba ako yun? New Xiaohua, sigurado ka ba na sa Huanji Hotel ka pumunta? Bakit? Xiaohua, baka nandiyan na yang akin. Kaya wala akong lakas. Pwede ba samahan mo ako sa CR? Sige, bayad muna. Ano ba ginagawa ninyo? Kanina pa kayo nagpapahiya sa amin. Siyempre paparusahan ka namin, bugbugin ka para mawala ang galit namin. Huwag ninyong saktan si Xiaohua. Ang galaw na ito. Bosku, taman ga ang hinala ninyo. Peke ang lakas ni Miss Shen, nagdadaya siya. Siya nga talaga yung babae nung gabing yon. Umalis kayo. New Xiaohua. Schenkze. Sa wakas, nakita na kita. Boss Q. Hindi mo naman siguro ayaw magbigay ng bonus kaya ganyan ka? Ito ay isang black card na walang limitasyon, sa'yo na ito. At sa hinaharap, ang buong group ay sa'yo na rin. Boss Q. Hindi ka ba nabunggo sa ulo? Hindi. Bakit parang tanga at tulala ka? New Xiaohua, mukha ni Bosku. Pwede mo bang hawakan basta-basta? Shen Yao. Ngayon, ikaw naman ang dapat magpaliwanag. Tungkol sa pandaraya. Miss Shen, lahat ay naayos na. Huwag kang mag-alala. Siguradong walang problema. Schenkze, hindi ako. Ito ay peke. Eto pa. Schenkze, maniwala ka sa akin. Ako ang laging nagligtas sa iyo. Talaga? Eh yung lakas mo, Schenkze, pagkatapos noon. Nawala ang lakas ko, natakot ako. Kaya. Kaya naisip ko ang ganitong paraan para makilala ka. CJ. Paano mo patutunayan? Bosku, ang CCTV footage ng hotel 5 taon na ang nakalipas. Naayos na ang mukha. Gusto mo bang tingnan? Bosku, Schenkze, Bosku, huwag Montag akong takutin. Schenkze, Bosku. Huwag mo akong takutin. Bosku. Mabuti et buhay PA, Bosku, gising ka, Bosku, gising ka. Ako na. Bosku. Naku, sobrang lakas ko na naman. Sa wakas, nakita na kita. Talagang katulad ka ng iyong ina.
Napakalakas. Ngunit ang lakas mo ay magiging akin din. Schenkze. Schenkze, Giesing, Kana. Gising ka na, mabuti naman. Huwag mo akong hawakan. Schenkze, Tulungen Kitang Tumayo. Huwag niyo akong hawakan, kayong lahat, huwag niyo akong hawakan. Bigyan mo ako ng cellphone. Basta palitan mo ang mukha ninyo Xiaohua. NGSA Akin. Ang pera. Ay lahat sa iyo na. Ikaw pala. Ako talaga, pero hindi ka naniniwala sa akin. Ay, 6:00 na. Kailangan kong magmadali para sunduin ang anak ko sa school. Lindo, Boss Gu, kailangan nating hanapin agad ang divine doctor ng Chanshan para maligtas si Lola at para mawala rin ang malas mo. Kung magsasama pa kayo ni Niu Xiaohua, baka maaga kang mamatay, Boss Gu. nasira ang binti ko, umalis ka muna. AME, Boss Gu, ang sabi-sabi, ang divine doctor ng Chanshan ay hindi lang magaling sa medisina, kundi marunong din na mahika. Pero matagal na siyang nagtago. Mahirap na siguro makita siya ulit. Kung mahanap ko ang divine doctor ng Chanshan at magagamot ang binti ni Lola, baka magbago ang tingin ni Ga Chengzi sa akin. Chengzi, kilala ko ang divine doctor ng Chanshan. Ikaw, Atze. sino ka? Ito ang Divine Doctor NG Xiansan. Hindi mukhang matanda ang lalaking ito sa kwentong mahiwaga. Baka peke ito. Mommy, bakit mo ako dinala dito? 2 beses ko kasing nasaktan si Boss Gu. Kaya nag-apologize ako, baka matanggal ako sa trabaho. Paano kaya? Ikaw ang nagkamali, ikaw ang dapat pumunta. Marami kang natutunan sa medisina mula sa master sa bundok. Ngayon magagamit mo na. Mukhang takot ka lang baka may komplikasyon at ay demanda ka. Tipid ka pa, hindi ka pumunta sa ospital. Ang talino ng anak ko. Bakit ang bigat ng negatibong enerhiya? May nagnanakawang swerte ng pamilya Go. Tara, N.A. CJ. Ay, nandito kayong lahat. Nioxia Ova. Anong ginagawa mo dito? Nagdadala ng bulaklak. Ang chap mo naman, anong magandang maibibigay mo? Ikaf. Boss Gu, ang sabi nila nakakaganda ng muod ang pagbibigay ng bulaklak. Ito para sa iyo, para hindi ka na mainis. Niu Xiaohua, ilayo mo. CJ. Nioxia Ova. Tanga KBA o nagpapanggap lang? Ang chrysanthemum ay para sa patay, ibinigay mo pa kay Guzong. Kung wala kang magawa, magbasa ka na lang ng libro. Alam mo ba na ang chrysanthemum ay may malambing at masayang mensahe? Guzong, tingnan mo siya. Okay lang ang bulaklak, tatanggapin ko na. Xiaozi. Anong ginagawa ninyo? Lola. Tingnan mo itong si Niu Xiaohua, bastos at walang modo. Ginulo niya ang buong bahay. Ang pamilya Gu, matagal nang walang ganitong buhay na alindog. Batang babay. Ano ang pangalan mo? Niu Xiaohua. Lola, bakit ka bumaba? Sumasakit ang binti ko, gusto ko lang sumali sa ingay. Lola, ito ang doktor mula sa Chanshan na magpapagaling sa binti mo. Kung hindi dahil kay Shenyao na 3 bises akong hinana. At taimtim na nagmakaawa. Hindi ako bababa ng bundok. Doktor ng Tianshan, hindi ba siya ang aking guro? May 2 bang doktor ng Tianshan sa mundong ito?
Dalawang doktor ng Tianshan. Hindi ka doktor ng Tianshan, pek ka. Sino kang bata ka? Nakikialam ka pa sa akin? Lola, kaya kong gamutin ang binti mo. Ikaf? Batang walang alam, umalis ka na. Huwag kang makagambala. Newt Xiaohua, dinala mo ba ang anak mo? Para magpatawa. Ang kakayahan ng aking anak ay direktang itinuro ng aking guro. Naniniwala ako sa kanya. Sino ang guro mo? Ang aking guro ay ang doktor ng Tianshan mula sa Tianling Mountain. Niyok Xiaohua, nagbibiro KBA? Ang dakilang doktor ng Tianshan, guro mo. Eri. Mukhang dahil sa matagal akong nagretiro, may nagpanggap sa akin. Kahit sino na lang ang nagiging estudyante ko. Baka peke nga siya. Kung ikaw ang tunay na doktor ng Tianshan, sabihin mo. Ano ang sanhing sakit ng binti ni Lola? Ang binti na matanda ay dahil sa matagal na laming. Hayaan mo akong. Magsinungaling ka. Ang binti ni Lola ay dahil sa patuloy na pagkalantad sa masamang hangin. May nagnanakaong swerte ng pamilya ko. Anong masamang hangin? Batang walang alam. Huwag mong sirain ang aking kasiyahan. Kung hindi, hindi ko ito gagamutin. Matanda Chengze, hayaan muna natin gamutin ng doktor ng Tianshan. Ang binti ni Lola, malalaman natin kung totoo o hindi. Master. CJ. Diyan-diyan kung saktan niya si Lola. Patayin mo siya. Huwag kang mag-alala, nanay. Gumaling na. Lola, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na. Talagang gumaling na, wala nang sakit. Niyok Xiaohua. Gumaling na ang binti ni Lola, hindi ka paalis. Dalhin mo na ang maliit mong sinungaling at umalis ka. Ginamit niya ang paraan ng insekto upang makakuha ng ecstasy. Pansamantala lang ang pagaling ng binti ni Lola. Paano alam ang bata na ito ginamit ko ang worm trick array? Paano mo mapatunayan na ginamit ko ang paraan ng worm? Kitang-kita ang Totu. Walang hindi sumusuko, bilis-bilis, sirain. Bakit mo sinasadyang sinusubukan na maiwasan si Tianshan mula sa isang himala na doktor para hindi gamutin ang Lola? Lumang babae, sinasabi ko sa iyo, tinanggap mo ang isang brat. Pahamakin ako, hindi ko nagagamutin ang binti mo. Huwag kang mag-alala, Lola, kaya kong gamutin ang binti mo. Probinsyano talaga, walang alam sa mundo. Kung bakit ginawa ng anak ko iyon, may dahilan siya. Huwag kang makialam. Probinsyano talaga, walang alam sa mundo. Gusto lang magnakaw ng gamit. Lola, huwag magmadali, tingnan muna natin. Heto na, ito na. Lola. Hindi ako, si Shenyao. Siya ang nag-utos sa akin. Gusto ko lang kumita ng kaunti. Ayokong mawala ang buhay ko. Lola. Mabilis na liwanag, protektahan ang totoo. Lola, tumayo ka at tingnan mo.
Wala nang sakit ang likod at binti. Talagang gumaling ang binti ko, wala nang sakit sa dibdib. Salamat Dian Dian. Diyan. Bakit may masamang enerhiya sa bahay? May kumukuhang swerte ng pamilya ko, buti na lang naalis agad. Kung hindi, patay na si Lola. Ang galing mo diyan. Sino kaya ang gusto kumuha? Ng swerte ng pamilya Gu. Chengzi, huwag kang maniwala sa kanila. Dapat sila ay mabuti. Ganoon ba, pero sabi nitong sinungaling. May nag-utos sa kanya. Hindi ako. Niuxia over Huvak Montag akong parat angan. Sinungaling, sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, papakawalan ko si Dian. Para palayasin ka gamit ang itim na uso. Si Shen Yao ang nag-utos sa akin na gumamit ng bullet. Gusto niyang kontrolin ang pamilya Gu. Schenkze, hindi ako. Lahat ito. Siya ang nagpaparatang sa akin. Ito ang perang ibinigay sa akin ni Shen Yao. Ano ito? Peke lahat ito. Sila ang nagpaparatang sa akin. Tama na. Shenyao. Kunin mo ang pera at lumayas ka sa harap ko. Tapos na tayo. Layas. Ang galing mo Dian. Yehey! Dian, imbita kayo ni Lola para kumain ng masarap. Yehey! Lola, pwede ba akong magdala para kay Bunso? Syempre naman. Ang bait Montag talaga. May dumi sa labi mo. Punasan ko na lang. Masyadong mabagal ang progress ni Mama at Papa. Kailangan ko tulungan. Pasensya na. Sobrang clumsy ko talaga. Pasensya na. Xiaozi, dalhin mo si Xiaohua para magpalit ng damit. Baka magkasakit ka. Nasa kabinet sa kwarto ang mga damit. CJ! Wala ka. Okay ka lang. Akala ko may nangyari sa'yo. Gu, sandali lang. Yung, parang natigil ang zipper. Tulungan kita. Baka nagkamali ako ng tingin. Ano nang nangyari, Gu? Wala. Naiuwi ko na si Lola. Hintayin mo AKO. Kasalanan ni Xiaohua at ng anak niya. Dapat nakapag-stay na ako sa pamilya Gu. Palang kwenta ka. Wala kang kapatang magalit. Kung hindi dahil sa katangahan mo, akin na sana ang Gukor. Mingyuan. Bukas, samahan mo ako sa auction para makuha ang Cloudstone. Kapag nakuha natin ang Cloudstone, magiging walang kwentang tao si Gachengzi. At lahat ng sa pamilya Gu ay mapapasa akin na. Anak, huwag mong kamuhian ang tatay mo. Hindi niya kasalanan ang paghihiwalay namin. Wala siyang magawa.
Ma Geising ka. Ma. Ma Geising ka. Ma. Geising ka na ne. Kasalanan ko ito, anak. Kanina'y nanganak ang tiyahin mo. Hindi ako makalayo. Sa susunod, ipapakita namin ang pagmamahal sa'yo. Kuchengtse. Ang kaarawan mo ang naging araw ng kamatayan ng nanay ko. Gaganti ako, pag nakuha ko na ang Cloudstone. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Ano nang maganda sa mga batong yan? Hindi ito ordinaryong bato. Kapag hinati, makikita mong kristal na kumikinang. Isang piraso katumbas ng 0 taon mong sahod. Ang mahal naman. Parang katulad lang ng mga batong nilalaro ko sa bundok. Hindi ito pareho. Ikaw, gusto mo bang sumama sa auction? Ano nang maganda sa mga bato sa auction? Totoo ba? Bakit nandito na naman si Niuxia Ova? New Xiaohua, talaga namang matapang ka. Ang mga taong pumupunta sa auction ay mga mayayaman. Zino KBA? Gusto mo ring makisama sa kanila? Hindi pa nakakapasok ang ingay na. Akala ko palengke. Ikaf. Isang probinsyanong walang alam sa auction. Haha, yang sira-sirang batong yan, ikaw lang ang may gusto. Pau-pau. Mommy. Paano nakakarga na malaking bato ang isang bata? Oo nga. Ang anak ko ay mailikas na lakas. Niuxia Ova, bakit muntag ala yang zira-zirang bato? Anong ginagawa mo dito? Hindi isa. Dalawa. Tatlo. Apat. At isa pa. 5. Narito lahat. Itong 5 bato. Sa ganitong halaga lang. 5 milyon. Hindi. 500. Niuxia Ova, bakit muntag ala yang mga zira-zirang batong yan? Gusto mo pang sumali sa auction? Hindi 500, kahit 50 walang bibili. Oo nga, ang ganda-ganda mo naman. Parang dekorasyon lang ang utak mo. Salamat sa pagpuri sa ganda ko. Ang tanga muntag talaga. Payo ko sa'yo, bago magsimula ang auction, itapon mo na. Ang mga walang kwentang batong ito. Nagpapababa lang ito ng antas ng auction. Hindi ko kayo niloloko, sa batong ito makakakuha ng bagay na berde tulad ng tubig. Jedi ang makukuha sa batong ito. Parang panaginip lang. Lahat ng nandito ay kilalang eksperto sa pagtatasa ng mga kayamanan. Niuxia Ova, hindi KBA nahihiya? Nahihiya na ako para sa'yo. KO ang MGA ignoranti. Magandang bato ito. Pau-pau, hindi nila alam ang halaga nito. Pag nabuksan ang bato, Magugulat ang mga mata nila. Ang batong ito, wala sigurong karapatang ma-action. Tama, sino ang may gusto nito? Lahat ito, 1 bilyon. Ama. Zigu pala ito. 1 bilyon. Lahat ng batong ito ay akin. Gu, ang pogi mo talaga ngayon. Kuchengtse. Mukhang kasama mo si New Xiaohua. Naging tanga ka rin, gumastos ng 1 bilyon sa walang kwentang bato. Shen Yao. Hindi pa natin nalulutas ang usapin kay Lola. Ikaw pa ang nagpakita. Noon,
Bulag ako kaya sumama sa'yo. Ngayon? Kasama ko siya. Siya pala. Mukhang si Shenyao ay isinugo niya para bantayan ako. Shengtse. Ang tagal nating hindi nakita. Guminyuan. Ayokong makipagkamay sa'yo. Baka maging itim din ang puso ko tulad mo. Kapatid ka hindi ka nakbago. Guminyuan, huwag mong kalimutan. Ang ginawa mo, paano ka nakakapagpakita dito? Wala naman akong ginawang masama. Bakit hindi ako makakauwi? At saka, may ebidensya ka ba? Hulihin mo ako. Unang beses ko makakita ng taong humihingi nito. Sige, pagbibigyan kita. Hoy, ano ba yan? Gu, mukhang hindi rin mabuting tao. Ihagis ang ebidensya sa kanyang mukha. So ano ikaw hindi mo tapialas? Ayaw ko. Momay, yung amoy ng tsuhin na ito. Pareho ng masamang hangin sa bahay ni Lola ko. Huwag kang lalapit sa kanya. Sigurado. Yung nangyari kay Lola, malamang may kinalaman siya. Wala lang tayong ebidensya. Engtse. Ito ba yung babaeng gusto mo? Bastos at walang modo. Talagang magkakasama ang mga salot. Sasabihin ko sa'yo kapag may sinabi ka patungkol sa kanya. Sasara ko ang bibig mo. Mga panauhin, magsisimula na ang auction. Pakiupo na. Huwag kayong mag-alala, hindi sila magtatagal. Hindi ako naniniwala na yung bato niya ay may jede, mga bisita. Narito sa harap ninyo. Ang unang item sa auction ngayon, mula sa Teka, New Xiaohua, hindi mo ba sinabi kanina na yung bato mo ay may jed? bakit hindi Montag? Ilabas muna para makita namin. Oo, curious din ako. Kung talagang may jed yung mga batong iyon. Engtse, yung taong katabi Montag. Magaling lang magsalita ng walang laman. Huwag kang mag-alala, Gu. Panoorin mo kung paano ko sila bulagin. Sandali, Niuxia Ova. Hindi mo ba ipapakilala kung saan mo nakuha? Ang mga kalat mong ito. Ang mga batong ito ay galing sa bundok Tayanglin. Sabi nila, kahit anong bagay sa Tianling ay napakamahal. Kahit damo lang, pambihira na. Tama, ang Tianling, hindi basta-basta mapapasok. Lalo na't magdadala ng ganito karaming bato. Hindi ako naniniwala. Hindi sinabi sa akin ng master ko na ganito kamahal ang mga ito. Ang batong ito, madilim ang kulay. Makinis ang ibabaw, bilog ang hugis, galing lang sa ilog. Hindi pwedeng may jade dito. Gachings, ay kao lang ong tenga. Nabibili ng mga batong ito. Naniniwala ako na hindi niya ako bibigyan. Gago. Hindi nyo naiintindihan, si Gu ay nagbabayad para sa kaligayahan ng tanga. Tayo na rin, manood tayo ng palabas. Sabi ko na, ang mga batong ito ay hindi ordinaryo. Paano mo patunayan? May gamit ba dito? Para buksan ang bato. Sasabihin mo lang kung ano. Itim na yade? Saan mo nakuha yan? Sa basurahan? Hindi pa ako nakakita ng jede na ganito kasama. Hindi ba ito ay isang ordinaryong itim na jade? Sa totoo lang, ito ay isang piraso ng carbon lamang. New Xiaohua o New Xiaohua. Ano pa ang mga sorpresa mo na hindi ko alam? Ito ay sky blue material mula sa Dushan Jade. Sa unang tingin, ay isang ordinaryong itim. Ngunit kapag tinamaan ng liwanag, ito ay naglalabas ng iba-ibang kulay. Mingguan, baka nakakamali ka. Ang Dushan Jade ay mahirap mahanap, lalo na ang sky blue material. Isang maliit na piraso ay nagkakahalaga ng bilyon, lalo pa itong malaki. Bilyon? E di yayaman na ako. Sky blue material pala ito, isang bises sa 100 taon nito mangyari. Una pa lang ay sky blue material na. Paano pa kaya ang susunod? Mas maganda pa kaya? New, tuloy mo na ang pagbukas. Kayong mga hindi pa nakakita ng maganda,
Baka. Swerte lang sa unang piraso. Talaga? Naku. Ice type floating flower jade at ice type. High-grade glass type, itong malinaw at makintab na jade, ang mga ito, ay bihira at napakaganda. 10 bilyon, lahat ito ay akin. 20 bilyon sa akin na ito. Huwag magmadali, may huling piraso pa, pao-pao. Mama, dumating na ako. Imperial green glass type. Ang kulay nito, Ang linaw. kahit ang mga labi ay hindi bababa sa 10 bilyon. Sa aking pag-host sa mga taon, ito ang unang bises na nakakita ko ng ganito kalaki at ganito kalinis na glass type. New, kung may mga bato ka pa sa hinaharap, ibenta mo sa akin. Hindi problema ang pera. Kamusta? Hindi ka nabigo ng kuya mo, di ba? Talagang karapat dapat kang maging bodyguard ko, New. Kalmahan mo, huwag kalimutan ang layunin natin ngayon. Ang susunod na pangalawang kayamanan, ang pearl ng dagat. Ang susunod na pangalawang kayamanan, ang pearl ng dagat, itong bato. Cloudstone. Tito Go, ito ay hindi pearl ng dagat. Ito ay Cloudstone. Sinabi ng master noon, kahit maganda ang pangalan ng Cloudstone. Iba ipaswerte sa tao. Sa ibang tao. E di masama ito, kaya dapat hindi. Ito makuha ng masasama. Starting bid, 50 milyon. 1 bilyon. Boss Gu, lumabas na ang masamang bagay. Kung si Xiaohua, totoo ang sinasabi ni Dian. Ang batong ito ay hindi dapat mapunta kay Guminyuan. 1 bilyon. Kuchengtse. 11 bilyon. May ganon ba tayong pera? Basta makuha lang natin ang Cloudstone, wala tayong hindi makukuha. 20 bilyon. 20 bilyon. 30 bilyon. Ginong guminguvan. Ayon sa aming pagsusuri, hindi abot ng 30 bilyon ang iyong net worth. Kaya invalid ang bidding na ito, ang karapatan sa pagbid. Ay babalik kay Boss Go. Walang pera, nagpapanggap pang mayaman. Nga, nakakahiya talaga. Ha ha ha. E kung idagdag ko ang kay Shenyao? Paumanhin, kahit isama mo pa si Miss Shen. Wala pa rin kayong karapatan. Boss Gu, ang pogi mo talaga ngayon. Nakakahiya talaga. Ano? Nahihiya ka rin ba sa akin? Sinon galing? Wala kang 30 bilyon, nagsinungaling ka pa sa akin na mag-invest ng 100 bilyon. Ngayon, kahit magnakaw pa ako, kukunin ko ang batong ito. Niuxia over, hinto. O papatayin ko siya. Bigyan mo ako ng bato, o papatayin ko siya. Niluluko Montag ba ako? Ngayon na. Nasira. Lahat ng plano ko sa mga nakaraang taon, nasira lahat. Gachengzi, sabay tayong bumagsak sa impyerno. Guchengtse, hindi ito ang huli. Saan ka pupunta? Tigil.
Sige na. Masamang babae, huwag kang tatakbo. Bitawan Montag. Shenyao. Dahil sa pagkukulang ko sa'yo noon, paulit-ulit kitang pinapatawad. Pero ngayon, pati bata ay sinaktan mo, gusto mong saktan ang bata. Boss Gu, ako ay pinilit lang ni Gumingyuan. Lahat ito ay dahil kay Gumingyuan. Schenkze. Boss Gu. Hindi ko sinasadya. Hindi na kita pagbibigyan, ngayon babawin ko na. Lahat ng investment sa Shen Corporation. Hindi pwede, Gu, ang Shen ay umaasa lang sa pondo ng Gu para mabuhay. Lumalamig na ang panahon. Oras na para magsara ang Shen. Gumingyuan, ang kapal mo namang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo? Malapit ka nang magpasalamat sa akin. Kapag may piraso ka na ng Cloudstone sa hinahara, magiging katulad ka ni Newt Xiaohua. Sobrang lakas. Niuk Xiaohua. Magandang hapon, Gu. Anong maganda? Tingnan mo kung anong oras na. Bilang bodyguard ko, palpak ang trabaho mo, bawas 100 ni sa sahod mo. 100 ni. Grabe naman. Guch Engze. Lias KSA Gu Corporation. Sino si Gulianhua? Si Gulianhua ay si Lola. Bakit niya ipinasa ang shares sa kanya? Ito ay transfer ng shares. Nagulat ka? Ako rin ay miyembro ng pamilya Gu. Bakit hindi ako pwedeng magmana? Dahil masama ang ugali mo. At hindi ka marunong. Guch Engze, sigurado KBA? Na ikaw ang magiging tagapagmana ng Gu? Anong kulang sa akin? Dahil hindi ka kagwapuhan. Hindi na kailangang sabihin ang halatang bagay na yan. Tal Agang Tanga. May problema sa kontratang ito. Pupunta ako sa kanya. Sandali. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nahihirapan. Pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, malalaman ninyo kung gaano kayo kawalang kwenta. Mingyuan, sa'yo ko ipinagkakatiwala ang future ng kumpanya. Si Xiaozi ay bata pa, hindi pa marunong mag-isip. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ni Lola. Talagang sinabi ni Lola yan. Nakita mo na ang kontrata ng transfer ng shares. Nakita mo na rin si Lola. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na. Nakita mo na ang kontrata ng transfer ng shares. Nakita mo na rin si Lola. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na. Paano ba lumayas? Turuan mo ako. Anong ginagawa mo? Mga clone, ayaw ko na kayong patulan. Gachengzi, mag-isip ka na mabuti. Kung saang kalye ka magpapalimos, hahanapin kita. Pakabigyan kita ng konting ara. Sige, 1-0 bilyon. Ibigay mo sa akin. Panaginip lang. Sa tingin ko, dapat nang linisin ang mga basurang ito. Ganyan lang ang kaya mo. Hintayin Montag ako. Guminyuan. Tingnan mong mabuti, hindi ito kay Lola. Perma mismo. Ano naman gayon? Kaya ko na ngayon. Tumawag ng video kay Lola para sabihin niya mismo sa iyo. Kung totoo ba ito? Lola, sabihin Montag, gusto Montag PA. Ilipat sa akin ang mga shares at ako ang mamahala sa Gukor. Oo. Alam mo na, aminado mismo si Lola.
Okay, hindi na ako magpapanggap, aminin ko na. Lola, huwag ka nang magpanggap. Tito Gu, buti na lang nahulaan mo. Si Lola Gu ay talagang binigyan ng pampasunod na ayos ko na. Ang galing mo, Dian. Paano nangyari ito? Alam na pala ninyo, hindi ba? Kung alam mo na agad. Paano namin makikita ang libreng magandang palabas na ito? Guhengse, akala Montag ba? Nahuhulaan mo ang lahat? Pasok. Kumusta, Boss Su, Miss Su? Bakit kapag nakita ko siya, ang lakas ng pakiramdam? Sa loob ko, Shen Yao, hindi ba Shen ang apelyido mo? Bakit siya na ngayon? Siya ang nawawala kong anak sa loob ng maraming taon. Bakit hindi pwedeng Su ang apelyido niya? Tatay, noong wala akong background, sinasamantala nila ako. Kasalanan mo, tatay. Nawala ka ng ilang taon. Noong mga panahong iyon, naghanap ako ng balita tungkol sa iyo. Sayang, maraming taon ang nasayang. Pero okay lang, ngayon, anak ka na ng mayamang pamilya, Su. Anak ng pinakamayaman, sino pa ang mag-aabuso sa iyo? Tatay, gusto kong bilhin mo ang Gucorp bilang regalo sa ating pagtatagpo. Sige, mabait kang anak. Kahit anong gusto mo, bibilhin ko, kahit mga bituin sa langit. Kukunin ko para sa iyo. Boss Su, sigurado ka ba? Na si Shen Yao ay tunay mong anak? Noon, niloko niya ako ng gusto. Gachengze, huwag kang magsinungaling. Anak ko siya, paano magkakamali? Ang lakas ng anak kong babae, katulad ng kanyang ina, napakalakas. At sa kanyang collarbone, may marka ng plum blossom. Mali ba ito? Parang mas katulad ko ang sinasabi niya. Ang hinahanap niya ay ang babaeng 5 taon na ang nakalilipas. Pero si Shen Yao ay hindi naman. Tatay, bakit mo pa kailangang magpaliwanag ng ganyan sa kanila? Kapag nabili na ang Gu Corporation, hindi na sila karapat dapat maghugas man lang ng sapatos mo. Oo nga, Boss Su, napi si Shen Yao. Nakikita ko ang lahat ng pang-api sa kanya. Kung hindi ka naawa, ako naawa. Huwag kang mag-alala, binili na ni Tatay ang Gu Corporation. Ang mga shares ng ibang shareholders. Hindi na makokontrol ni Gachengzi ang kumpanya. Hindi na niya makokontrol. Boss Gu, ang acquisition letter mula kay Zuyinge. Boss Gu, ano ang gagawin natin ngayon? Hayaan mo, itatapon ko sila. Isa-isa. Huwag kang mag-alala. Boss Su, totoo nga ang acquisition letter na ito. EDI umalis ka na SA Gu Corporation. Pero sakto lang ang mga shareholders ng Gu Corporation. Matagal nang pumirma ng Poison Pill Agreement. Ang 50% shares na binili nyo, sa huli ay mababaon sa utang. Kaya, Boss Su, ang 50% shares na binili mo sa huli, magiging 5% na lang sa huli. Kahit sabihin ko, hindi mo maintindihan. Ano? Tatay, mag-isip ka ng paraan. Si. Okay lang, nandito si Tatay. Mag-isip si Tatay ng paan. Boss Su, pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti na magpad na test kay Shen Yao. Kung hindi, talagang mag-aalaga ka ng ahas sa tabi mo. Tatay, huwag kang makinig sa kanya. Ang lakas ko, ang birthmark ko, ang sapat na patunay na iyon. Bakit takot na takot si Shen Yao na magpad na test? Baka naman totoo ang sinasabi ni Gachengzi. Ganoon ba? Shen Yao, pag-isipan mong mabuti. Marami akong ebidensya laban sa iyo. Kapag nalaman iyon ni Gachengs, napeke ang pagkakakilanlan kong Su Family Heres. Hindi ba masisira ang lahat? Tatay, huwag kang makinig sa kanya. Nagsisiraan lang siya. Kasalanan ko, Tatay, kung mas maaga kitang nahanap. Hindi ka sana nagdusa ng ganito. Papa, paano naman ang Gu family? Huwag kang mag-alala, ang mga ipinangako ko sa'yo ay tiyak na matutupad. Pero hindi ko inasahan na may poison plan pala ang Gu family. Nabigo ako sa pangako ko. Papa, okay lang, yan. Hindi rin sila magtatagal sa pagiging mayabang. Umuwi muna tayo. Kung magpapatuloy tayo, mabubunyag lang ang tunay kong pagkatao. Mas mabuti pang magpakita ng kabutihan at maging mabuting tao. Talagang karapat dapat kang maging anak ko. Naalala ko noong bata ka pa, mahilig ka sa nagluluto kong pansit. Mula nang mawala ka, hindi ka na kumain nito, di ba? Uwi tayo at lutuan kita ng pansit.
Hintayin niyo lang. Duwag. Ang mga ebidensyang sinabi mo kanina, totoo ba lahat? Siyempre fake. Ang mga taong may ginawang masama lang ang natatakot sa multo. Bakit ba palagi silang nakakatakas? Huwag kang mag-alala, sa tamang panahon, kailangan mo lang itong Twin Niles. Naitusok sa bahay ng Gu family para kunin ang kanilang swerte. Kapag nawala ang swerte nila, wala na silang kwenta. Sage, ito. Ano ang kailangan Montag? Sage, pakiusap tulungan mo ako ulit. Nasira ang Cloudstone. Lahat yon dahil kay Gacheng. Asa babaeng tanga sa tabi niya, pati anak niya. Kung hindi dahil sa kanila, matagal na akong nagtagumpay. Ito ang Twin Nails. Kailangan mo lang itong itusok sa bahay. At mawawala ang lahat ng swerte ng Gu family. Madali na lang para sa'yo ang kunin ang bahay. Parang kagat ng langgam. Salamat, Sage. Una kong naisip na bigyan sila ng pagkakataon. Sila ang nagtulak sa akin. Ano ang ginagawa niyo? Siyempre para maging amo ng Gu family. Ano ba talaga ang balak mo? Guminyuan, 20 taon kang pinalaki ng Gu family. Hindi ka naman nila pinabayaan sa pagkain, damit o gamit. Kinain na ng aso ang konsensya mo. Sabihin mo ang gusto mo, basta itong yinyang nails. Ay tutusok ko sa pera. Ang swerte mo at ni Gachengsi ay magiging akin. Madali na lang ang kunin ang Gu family. Ingat, Gu. Gu, hindi ka umiwas? Ano sa palagay mo? May problema, Gu. May tumawag mula sa bahay na nagsabi si Gunyuan ay nasa bahay at nagtusok ng Twin Nails. Nakatulala na ngayon ang lola. Ano? Mommy, ang positive pole in Twin Nails. Ay mabilis na sumipsip ng swerte ni Lola at ililipat sa taong may negative pole. Matanda na si Lola kung hindi ito alisin agad. Maari siyang malagay sa panganib. Diyan, dalhin mo na ngayon ang kapatid mo. At pumunta kay Lola Gu, mag-ingat kayo sa daan. Sige. Tinawagan ko na si Dian. Naniwala ko na magigising si Lola Gu. Guminyuan. Kung may mangyari kay Lola, hindi kita patatawarin. Diyan. Sa wakas nakauwi na kayo. Sayang, huli na. Momay, tanggalin mo na ang twin nails. Xinyao. Bitawan mo si Shenyao. Kailan pa naging malakas ang lakas mo? Ano, natatako ka na ba? Takot ka ba? Bumaba ka muna at mag-isip-isip. Daddy, protektahan mo si Mommy. Una kaming alaga kay Lola Gu. Ayaw ko na. Ano ang nangyari? Bakit nawala ang lakas ko? Magaling. Nawala ng lakas si Niu Xiao. Tingnan natin kung paano ka magyayabang.
Halimaw-halimaw. Halimaf. Bakit ganito ang mukha ko? Gumengüwan, Schulungen Montag Akko. Umalis ka, halimaw ka. Guchengtse. Ngayon, wala ng swerte ang pamilya Gu. Nawalan din ng lakas si Newt Xiaohua. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Nanay, tingnan mo ako, naghiganti na ako. Sa wakas, magwawakas na ang pamilya Gu. Guminyuan. Ang pamilya Gu ay hindi kailanman mapapasa iyong kamay. Guchengtse. Dilat ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ngayon, ang stocks ng Gu ay patuloy na bumababa. Hindi lalampas ng 3 araw, babagsak ang Gu. Bakit? Paano nangyari ito? Guchengtse. Malapit ka nang maging wala. Guchengtse. Kung ngayon ay dadaan ka sa ilalim ng mga hita ko. At 3 bises kang tatahol na parang aso. Maaari kong isipin na ibigay sa iyo ang posisyon ng bantay ng pamilya Gu. Hindi mo masabing hindi ko pinahalagahan ang ating pagkakapatiran. Guminyuan, huwag kang mangarap. Narito pa ang aking bodyguard. Newt Xiaohua, akala mo taktian gayon. Ay malakas ka pa rin? Gayon, kayang-kaya kitang dugugin na parang langgam. Napakadali lang. Yaw yaw. Subukan mong galawin siya. Yaw yaw. Anong din nangyari sa iyo? Nakita mo ba? Dumating na ang aking mga kasama, Boss Su. Sila ang nagdulot ng kapahamakan kay Shen Yao. Pero ngayon, naghiganti na ako para kay Shen Yao. Ang swerte ng pamilya Gu ay kinuha ko na. At ang mga shares ng Gu ay patuloy na bumabagsak ngayon. Ang pinakamagandang panahon para bilhin ang Gu. Tote. Hindi. Sie Gumengüwan. Siya ang nagdulot nito sa akin. Gumingyuan. Walang hiya ka. Tatay, tulungan mo ako. Ayokong magmukhang pangit. Dali, hulihin siya, sandali. Xinyao, napapalief ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang posisyon bilang anak na babae ng pamilya Su? Tatay, palisin mo siya agad. Guminyuan, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong pansinin ang kanyang kalokohan. Palisin mo na siya. Boss Su, ang totoo ay hindi. Talaga siyang anak mo, ninakaw lang niya ang kanyang lakas. Guminyuan, tumahimik ka. Yaw yaw, ito. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi ako. Kung hindi niya ninakaw ang kanyang lakas, bakit siya nagkaganyan? Kahit ano pa, tapos na ang pamilya Gu. Wala na akong pagsisisi. Guminyuan. Malamang nabigo ka. Anong sinasabi mo? Ngayon, ang market value ng Gu ay biglang tumaas. At lumampas sa 5,000 trilyo. Patuloy na tumataas. Paano ito nangyari? Kanina pa. Kung hindi ko ilalabas ang peking balita tungkol sa pagbagsak ng stocks ng Gu. Paano ka magkakamali? Siguro ito lang ang peking balita. Na makakapanloko sa isang tangang tulad mo, Secretary Lin. Dalhin mo rito ang mga bagay. Alam mo ba kung ano ito? Narito ang lahat ng ebidensya kung paano mo pinatay ang aking ama noon. Imposible. Kung may ebidensya ka, bakit ngayon mo lang ito ilalabas? Binigyan kita ng pagkakataon. Ang mga larawang ito ay patunay na sinira mo ang sasakyan ng aking ama noon. Sapat na ito para ikulong ka. At ito pa. Sinira ko na ang preno na matandang Gu. Kailangan mo lang banggain ito mula sa gilid gamit ang malaking truck. Ang mga ebidensyang ito na naitago hanggang ngayon.
Dahil bago namatay ang aking ama, sinabi niya sa akin na huwag kong sirain ang samahan nating magkapatid. Imposible. Ang matandang iyon ay malinaw na. May iniwan sa iyo, paano siya nagpanggap na mabuti bago mamatay? Sa totoo lang, hindi mo alam na hindi ka talaga tunay na anak ng pamilya Gu. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ay anak ng iyong ina sa labas ng kanyang kasal. Sa ibang lalaki, wala kang dugong Gu. Walang kaugnayan sa amin ang iyong dugo. Hindi totoo. Pekeng peke ito. Noon, hindi kayang tiisin ng aking ama na mapalayas ka kaya kanya pinatira sa amin. At ginantihan mo siya ng masama, talagang walang utang na loob. Magsinungaling ka. Ang totoo, ang matandang Gu ang may kabit. Kaya ka ipinanganak hanggang sa huling hininga ng aking ina. Hindi man lang siya dumalaw, karapat dapat siyang mamatay. Guminyuan ang voice recorder na ito. Ay natagpuan sa mga gamit ng iyong ina noong bata ka pa. Itinago ito ng aking ama para hindi ka masaktan. Huwag mong sisihin si Uncle Gu sa hinaharap. Nun, iniwan ka o si Uncle Gu dahil sa pag-ibig. Kaya ka ipinanganak, mabuting tao si Uncle Gu. Nanay. Guminyuan, ikaw ay hinihinalang may kagagawan sa pagpatay. Sumama ka sa amin, ako. Ano ang sinasabi mo? Ano, Bea? Bakit nyo ako hinuhuli? Guchengtse. Dapat noon pa kita pinatay. Ikaw pala. Gusto ko sanang sirain ang reputasyon mo. Gu, ako na ang may karapatan. Pero bakit? Bakit ang Swerte Montag? Nailigtas ka pa. Dapat hindi ako nagpanggap na mabait sa'yo at hindi sana namatay si tatay. Sasabihin ko sa'yo, hindi swerte ang dahilan, kundi ang masamang intensyon. Walang magandang kahinatnan ng masasamang tao. Guchengtse, Isus Pakita habang buhay. Dalhin siya. Isus Pakita habang buhay. Tai, uwi na tayo. Kakain tayo ng sabay. Tigil. Presidente Su, si Shenyao. Hindi mo tunay na anak. Hindi totoo, nagsisinungaling siya. Tara na. Pagkatapos kong makuha ang Gukorp, gagawa ako ng paraan para mamatay si Su Jinghe ng aksidente. Hindi ko na kailangang magpanggap bilang mayaman. Peke lahat ito. Kung peke, bakit ka nagpapanik? Sasama ka ba kay Presidente Su? Para sa yan ay test. Tai, bilis na. Ito. Larawan ng nanay ko. Ano? Larawan ng aking asawa na namayapa. Ano ang sinabi mo? Larawan ng nanay ko ito. Tay, siguradong nagsisinungaling siya. Presidente Su, ang resulta ng DNA test ninyo ni Shenyao ay kumpirmado na walang relasyon. Walang relasyon. Sujing at Suyao. Walang relasyon. Hindi totoo, siguradong nilagyan nila ng daya ang report. Mabuti, pati ako niloloko Montag. Mga tauhan, palabasin siya. Huwag, huwag. Ikaw na naman. Bakit Bea? Lagi ka na lang nakakasira ng plano ko. Xiao Hua. Mommy, salyahan mo. Ang concentric string na ito ay maaring kumuha ng aking lakas. SAIO. Presidente Gu, magpahinga ka muna. Huwag mong tanggalin, hindi ko hahayaan kayong maging masaya. Sige na. Mommy. Talagang katulad ng iyong ina, napakalakas. Kamukha mo ang iyong ina. Bakit hindi ko nakilala? Oo nga. Ang agwat na iniwan ng iyong ina, naalala mo ba? Parang may ganito rin ako. Anak ko. Papa, nakita ka na rin sa wakas. Ang tanda na talaga ni Papa, yung babaeng Shen Somethingyao.
Akala ko ikaw siya kasi ang lakas ng kanyang katawan. Ang tanda ka una talaga, ano ba? Binabati kita, sa wakas ay nakita mo na ang iyong tunay na ama. Ang halaga ng stocks ng subgroup ay mas mataas pa sa Q-group. Eh di yung gintong rebulto ng founding master ay mababawi na agad. Okay lang pang, ang mahalaga ay nagkakilala na kayo. Gu, anak. Hindi ko na itutuloy ang trabaho bilang bodyguard. Q. Momay, hindi mababawi ang rebulto ng founding master kung hindi tayo magsikap. Ano ang pangalan mo? Diandian, Ito pala ang aking apo. Ikaf? Pow Pow. Ay, apo ka o. Hello, Lolo. Mabuti. Bakit parang hindi komportable ang pakiramdam ko sa kanyang aura? Dian, kamusta na si Lola Gu? Okay na siya pagkatanghal and kay twin nails, kailangan lang makpahinga. Sayang, hindi pa rin maganda ang luck ng pamilyang ito. Okay lang, Dian. Magaling ka na. Salamat sa'yo. Sage, umuwi na tayo dahil okay na lahat. Lutuan ko ang aking apo ng masarap. Salamat, Papa. Ang layout ng bahay na ito ay masyadong perpekto. Parang may itinatago. Ang aura ng kwartong ito. Dian, itong kwarto. Huwag kang pumasok, gamit pa yan ng iyong lola. Hindi para naayos, uwi na tayo para matulog. Okay ba? Sige, tayo na. May problema talaga sa kwarto. Presidente Gu, sa listahan ng hotel 5 years ago, wala talagang pangalang Yu Tia Ohua. Pero may suha. Si Suhi ay si Sujing. Ang nawawalang anak. E di si Nyuxia Ohua yon. E di si Dian at Pau Pau. Ay aking mga anak. Secretary Lin, bilisan mo. Magpa-schedule agad ng ANA test. G, bilang ang anak-anakan ng pamilya Su, si Miss New, ay napakaraming manliligaw mula rito hanggang France. Sino ang mag-alala? Kung sino ang ama ng bata? Ano nang gagawin? Maaari mo munang palayain ang kanyang puso. Puso. Ito ang aking mahalagang karanasan sa pag-ibig sa loob ng maraming taon. Ipapasa ko ito sa iyo ngayon. Ano nang nangyari, Yi? May kailangan ka ba sa akin? Natagpuan ko ang iyong ama. Dapat ba nang pasalamatan mo ako? Siyempre, pero anong klaseng pasasalamat ang gusto mo? Samahan mo ako ng isang araw. Ano nang nangyari, Yi? Madumi ang sapatos mo, pupunasan ko. Naku, Yi, huwag kang magpakabait. Tumayo ka. Eh. Hindi ko sinasadya. Huwag nang magsalita, samahan mo akong mamili ng damit. Mahal. Matagumpay na ang aking plano. Hindi ka ba masaya para sa akin? Basta't gamitin ang espiritong enerhiya na naipon ng pamilya Gu. Makukuha ka o. Ang lakas ni Nyuxia Ova. Pagdating ng panahon, wala nang makakapigil sa akin. Sayang, isang hakbang na lang. Ang lakas ni Nyuxia Ova ay malapit nang mapasa kanila. Mahal, alam mo ba kung gaano katagal at kahirap
Ang pagpaplano ko? Itusok lang ang kambal na pako sa tirahan, ang kapalaran ng pamilya Gu. Ay mago. Pero ngayon, kalahati na ang tagumpay. Gumin Guvan Shenyao. Ang dalawang tangang ito ang magiging panangga ko. Lalong magulo, mas mabuti. Sa pagdating ng panahon, wala nang maghihinala sa akin. Mahal. Kung hindi dahil sa pagtalon mo noon, kaysa ibigay ang lakas sa akin. Paano ko maluloko ang aking minamahal na anak? Huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Kuya, sigurado ka bang may problema sa bahay na ito? Dati, may amoying lakas ni Mama dito. Papasok na sana ako ng dakpin ako ni Lolo. At ngayon, lumalakas ang amoy ng lakas ni Mama. Halos sa kapalaran ng pamilya Gu. Pero, maaring pansamantalang ilagay lamang ang aking lakas. Hey Mama, kailangan pa ring makuha ni Mama ang kanyang sariling lakas para maprotektahan ang kanyang sarili. Ngayon, kami naman ang magpoprotekta kay Mama. Kuya, walang laman dito. Baka natutuang sinabi anay lolo. Na may itinatago dito na gamit ni Lola. Kuya, baka nagkakamali ka. Hindi dapat. Mahal, basta't ang ating anak na babae ay pumasok sa transfer array, makakamit ko ang walang katapusang kapangyarihan. Sa oras na iyon, ang iyong anak ay bababa para samahan ka at magkakasama na kayo. Takbo. Ang pinto na sinarahan ng mga bantay ng impyerno, kahit gaano kalakas ang puwersa ninyo, ay hindi mabubuksan. Hindi nakikita, hindi naririnig, tigil. Isang simpleng trick lang, hindi ako mahihirapan diyan. Kuya, natatakot ako. Okay lang, ipoprotektahan kita. Yan, pao. Lumabas na kayo. Kanina lang, nagbibiro lang si Lolo sa inyo. Kung hindi kayo lalabas, kakainin ko kayo. Nasaan sila? Yung si Gu, sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Kinitnep ka ozi pao diyan. Ano? Nasaan kayo? Huwag kang mag-alala, malapit na kayong makita ng iyong nanay. Sa ilalim ng lupa. Paano ninyo sila pakakawalan? Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. Marami akong pera. Kahit magkano ang hilingin nila, ibibigay ko. Teka, sina Dian at Pao Pao ay hindi ordinaryong bata, hindi basta-basta makikidnap. Baka katulad ni Gumingyuan. Gumamit ng ilang paraan. Pero nahuli na si Gumingyuan. Sawa, sina Dian at Pao Pao, may sinabi ba sa'yo kamakailan? Wala. Kung hindi nagsalita si Dian, baka dahil ang taong ito ay ang pinakamalapit sa kanya. Sujin, Kung gayon, hanapin natin siya agad. Nasaan ang mga bata? Bunso, takbo. Hindi kayo madaling tatakas. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot, bunso, ipoprotektahan kita. Dian, Pao Pao, lumabas na kayo.
Dinala ko ang inyong nanay para hanapin kayo. Nahanap ko na kayo. Diyan. Nandito ako. Mahal. Naku. Saan napunta ang batang ito? Ano man ang mangyari, makinig ka sa akin. Hindi ito simpleng pagdukot. Diyan, Pau. Malamang umuwi na sila ng mag-isa. Hanapin sila sa bagit. CJ. Mommy. Oh, Mommy. Tara N.A. Masamang tao si Sujing. ano? Siya ang may gawa nito, pati si Shenyao. At si Guminyuan. Yuto's Denaya. Tama ang hinala ko, tara na, dinukot ka niya. May iba siyang balak. Sige, Tara. Kumpleto, ayon sa plano. Ngayon, walang makakatakas. Su Jinghe, ano ang gusto mo? Niuxia Ohua, anak mo siya. E ano naman? Sa mundo na ito, walang makakapigil. Sa aking malaking plano, Anong plano? kukunin ko ang kapangyarihan mo. At ako ang magiging pinakamalakas. Ikaw din ang pumatay sa nanay ko. Ang lahi ng pamilya Niuxia Ohua ay napakalakas. Pero nalaman ng nanay mo ang plano ko. Kaya itinago kanya sa malayo. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa ibigay ang lakas. Kaya dapat siyang mamatay, alam mo ba? Zuyinge, demonyo ka. Maaga pa, naghanda ako ng ritual sa labas. Malapit nang maging akin ang kapangyarihan mo. Doon ang lakas ni nanay, tumayo ng tuwid. Ano nangyari? Mome, binudburan ko siya ng pulbos na pampasunod. Ngayon, susunod siya sa lahat ng sasabihin natin. Su Jinghe, babayaran mo ito. Pero bago yon, kukunin muna kita. Anong gagawin mo? Tumayo ng tuwid. Handa na. Xiaohua. Kaliwa. Sampalin sa kanan. Xiaohua, tumigil ka. Hindi pa sapat yan, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. At ibigay mo sa akin. Huwag kang magyabang. Isang simpleng trick lang yan. Mommy. Sino ang mangahas na galawin ang aking junior sister? Yan Kun Wuji. Bumalik ang aking lakas. Pakiramdam ko. May init sa aking puso. Mainit at comfortable. Salamat, senior brother. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at babala, hindi mo ba alam? Ang hindi dapat magkalapit ang lalaki at babala ay babala para sa mga may masamang hangarin. Hindi kami ni Xiaohua at saka Zeno ka. Ako ang boss ni Xiaohua at mabuting kaibigan. At tagapagbigay ng pera at mabuting boss. Ang dami mong sinasabi, nag-aalangan ka lang. Dahil matagal na naming magkakilala ni Xiaohua. Tapos na ba kayong dalawa? Kanina, gumamit ng magik si Su Jinghe para tumakas. Ang tama ko kanina, dapat malubha siya. Hindi nagtagumpay ang transfer magic. Dapat siya ay magkakaroon ng backlash. Hindi ligtas dito, tayo na. Bakit ganito?
Backlash, Ayafka Nito, TK. Kung makuha ko ang swerte ni Gachenzi, makukuha ko ang lakas ni Newtsia Ohua. Kunin mo ang lakas ni Newtsia Ohua para sa akin. Bavien. Senior brother, bakit ka bumalik ngayon? Sabi ng master, may pagsubok ka sa ibaba ng bundok, kaya dumating ako. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, baka mamatay na ang fairy na ito sa mundo. Gusto ni Su Jinghee ang lakas mo. Pero hindi siya nagtagumpay ngayon. Babalik pa siya. Akala ko, nakita ko na ang tunay kong ama. Huwag kang mag-alala, basta't nandito ang senior brother, ligtas ka. Ay, yun ba ang magiging future brother-in-law ko? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako nagbibiro, kapag nakita mo siya. Hindi ba mabilis ang tibok ng puso mo? Tapos ka na. Nahulog ka sa pag-ibig. Ganito pala ang pakiramdam ng pagmamahal. Tinawag kita para mag-usap. Huwag kang mag-alala. Basta gusto mo, tutulungan kitang ligawan siya, kuya. Ang pamilya Gu ay dapat mapalad. Pero bakit pa ang nakakakilabot? Medyo malamig nga. Si Aohua, uminom ka ng tsa. Ikaw pa rin ba yung Gu na kilala ko? Heto. Parang may linga yung baso, mas mabango siguro. Ito ay espesyal kong inihanda para sa sarili ko, hindi mo pwedeng inumin. Ah, ano nang nangyari, Gu? Ano nang nangyari? Titingnan ko. Gu, dumating na ang resulta ng ENA test. Bakit walang relasyon? Pasensya na, okay lang. Ito ba ay pagkakamali ko sa trabaho? Kapag lumabas ang resulta at anak ni Gu, baka makakaligtas pa ko dito. Gu, kahit hindi mo anak, pero sa tingin ko, baka umiibig na si Chia Ohua sa'yo. Totoo. Nalilito ka, pero kita ka o, kaya Montag yan, pare. Pupunta na ako. O sige, kaya mo yan. Sige na. Uvi, Sa bahay mo. magkakasama kaming apat, di ba? 4 kaming magkakasama.
Yun, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Biro lang. Ganito talaga si Gyu, natatakot ako. Baka may peligro si Nyan at Pau. Hayaan mo muna silang umuwi kasama ni Kuya at tanungin natin ang master. Tungkol sa nanay ko. Ikaw. Siyempre protektahan ko. Siyempre hahabulin ko si Sujing. Mukhang may pagmamahal siya sa akin. Magandang umaga. Parang nakita na tayo kanina. Multo. Anong itiniti mo? Maganda. Pagbibiro sa boss sa trabaho, bawas sahod ng 100 ni. Bawas, bawas, bawas. Kapitalistang aso. Pero kung tutulungan mo akong magkape, dagdagan ng bonus 200 ni. Pupunta na ako. Gu, inumin mo. Yung tubig, Huwag laruin ang tubig. Tutubo ang buto kapag nabasa. walang kwenta. Anong ginagawa mo? Wala. Tubig. Lalambot ang buto kapag nababad. Ay pasensya na. Hindi ko sinasadya. Lalambot ang buto kapag nababad. Gu, may gagawin pa ako. Aalis muna ako. Xiao Hua, ikaw. Gu, bakit ka nandito? Sumunod lang ako sa'yo. Pero babalik na sana ako. Xiaohua. Bakit ka nandito? Kuya, Siyempre hinahanap ko ang aking kapatid. para sa'yo. Kape ko yun eh. Na pala, may nakita ka bang kakaiba nung papunta ka? Wala naman. Kumusta na ang mga bagay? Sabi ng master, ito ay ang sirain ang sikreto ni Su Jinghe. Sujinghe, tapos ka na. Uwi muna ako. Parang hindi masyadong matalino. Paano naman hindi matalino? Gu, Kaya ko naman. Ako na. Gu, mainit ba sa'yo? Bilang bodyguard, hindi ko hahayaang mahirapan ka. Huwag. Mamamatay ba ang buto sa lamig?
Masisira ang buto, sisirain ng hangin. Hawabusan. Anong sinasabi mo? Ang buto ay... Natatakot ako sa lamig. Ay, sana sinabi mo na agad. Gusto kong uminom ng kape. Hindi ka balang uminom? Gusto ko pa ulit uminom. CJ, Pwede na tayong bumalik sa amo para magulat. Magaling. Nahuli kita, Su Jinhe. Ikaw ang tunay na Gachengsi. Ako nga. Nagulat ka ba? Paano mo nahanap ito? Mukhang ito ang taguan ni Su Jinhee. kuya, tayo na. Ang cute ng mga munting beans na to, bigyan mo rin ako next time. Walang problema. Ako naman ang magpapakita. Hoy, teka muna. Ay, ang tanga mo talaga, nagkalat ng biyans para maging sundalo. Lahat ay nasa kontrol ko, gagamitin ko muna ang swerte mo. Para maibalik ang lakas ko. Huwag mong gagalawin ang lalaki ko. Niuxia Ova. Ako ang iyong tunay na ama, pero tinutulungan mo ang iba. Wala akong amang nananakit sa asawa at anak. At saka, gusto ko siya, gusto ko talaga. Gusto mo. Ngayon, bibigyan kita ng gusto mo. Guzong. Guzong, okay ka lang? Dadalhin kita sa ospital. May sasabihin ako. Sa'yo. May pagkakataon pa. Natatakot ako. Huwag ka nang magsalita. Xiaohua. Noong una, nagtataka lang ako. 5 taon na ang nakalipas yung babaeng nakita ko. Ikaw ba yon? Pero nang maglaon, nakita kitang humihilik. At naglalaway ang cute mo. Napansin ko. Gusto kitang makita araw-araw. Xiaohua.
Mahal kita. Gotchings. Tara, pumunta tayo sa ospital. Nandito ako. Hindi mo maaring saktan ang aking junior sister. Ikaw lang, isang batang walang muwang? Kaya mo ba akong talunin? Kiang Kun Wuyi. Bazag. Su Jinghe, lahat ng iyong meridians ay naputol ko. Mula ngayon, hindi ka na makakapanakit ng iba. Wala na ang meridians. Wala na. Kuya. Kuya, tingnan mo ang mukha ko. Maganda ba? Nabalif na. Gusto kong kumain ng lollipop. Masama kang tao. Lollipop, gusto kong kumain ng lollipop. Doktor, kumusta na si Gotchings? Hindi masyadong maganda ang kalagayan. Paano? Paano nangyari ito? Presidente Gu, Guhengsa, Gising ka. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. ilang bisis ko na bang sinabi, hindi dapat takpan ang mukha ng pasyente. Hindi dapat takpan. Ay naku, natatakot ako na masyadong maliwanag ang araw. Baka masilaw siya. Huwag kang umiyak. Natakot ako sa iyo. Bobo ka ba? Kailangan mong harangan ang patalim? Xiaohua. Dahil gusto na gusto kita. Kaya ayokong makita kang nasasaktan. Gusto mo bang maging tayo? Gusto ko. Presidente Gu. Yung mga test materials noong nakaraan, nagkamali ako sa report specimens. Gumawa ako ng bago. Yang pau. Talagang iyo ang anak. Yung tao ng 5 taon na ang nakalipas. Ikaw pala. Ikaf pala. Noong 5 taon na ang nakalipas, nanumpa ako na hahanapin ko. Ang taong nagpahamak sa aking junior sister. Gayon. Hindi na kailangan ng hirap. Kung gusto mong manakit, ako muna. Xiaohua. Gusto mo ba? Wow, tignan mo, may gold lifting competition ulit, bilis. Tara, pasok tayo. Nasaan ang singsing? Bakit nasa ibaba pa rin? Xiaohua, hintayin mo ako. Xiaohua, ang cellphone ko. Parang naiwan ko sa trunk, kunin mo nga para sa akin. CJ, Paumanhin, hindi pwede magpark dito. Ito ang ticket. Gotchings, gusto mo bang pakasalan ako? Gotchings, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Ako. Gusto ko.
Xiaohua. Shikshong. Pinatay mo ang asawa mo. Bakit ka nandito? Ay, Opka. Nakalimutan mo ba ang pagtubos sa gintong katawan ni Ancestor Master? Magagalit si Ancestor Master, malalagot ka. Anong gagawin natin? Gamitin mo ulit ang iyong kapangyarihan para mag-ipon ng biyaya. Pupunta na ako. Mahal, hintayin mo ako. Pwede akong magbigay ng pera para tumulong sa pag-ipon ng biyaya.